almost finished contract na po this coming May 27 ako sa barko. Ayaw pa po akong pauwi ng company at gusto nila mag-extend pa ako. Pero gusto ko muna sana makasama kahit sandali ang family ko dahil 9 months na kaming hindi nakikita. Ayaw naman pumayag ng company kahit kinausap ko na sila. Ano po ang pwede kong gawin? Pugin, ano ba yun? Oo, Walang attorney. pilitan, oo. Pag ayaw, wag ipilit, masasaktan ka dyan. Pero ganito Oo, siguro ang agree. dapat pumunta siya, kausapin niya yung kanyang agency na pakiusapan o kausapin itong employer na payagan siyang umuwi. Kasi kung hindi siya papayagan at ayaw niya na, medyo may problema sa constitution natin, involuntary servitude yan. Mhm. Pwede rin naman Yes, siyang opo. umulong sa ating Department of Migrant Workers para matulungan siya Yes. na sa kanyang employer na pauwiin siya. Ngayon, kapag itong employer ay pinauwi siya, ay baka hindi naman siya makakasiguro na magkaroon siya ng panibagong trabaho sa employer din na ito. So yun lang yung risk, no? Kasi may mga Yes. employer na pag ay gumaganti, bumabawi. So pero mamili siya kung ano talaga. Tingin ko dapat i-insist niya yung karapatan niya, pwedeng puwersahin kung ayaw niya na. Oo, tama din. O lagi naman 'di ba, parang when we talk about yung legal principles in general, talagang napakataas po ng pagpapahalaga ng batas sa consent, 'di ba din? So, kagaya niyan, hindi ka pwedeng pilitin na magtrabaho kung ayaw mo na talaga, 'di ba? O kung halimbawa gusto mo magbakasyon, kung ikaw ay ayaw pagbakasyonin, hindi rin naman pwede din na pagbawalan ka, 'di ba? Bawal nga yung iba ginagawa nila din, 'di ba? Yung ibang employers kinukuha yung passport para hindi makaalis, 'di ba? So, bawal. Oo din, kasi talaga namang nakaka-degrade naman ang pagkatao yun din, hindi ba din? Oo, so in the same way dito, kagaya nga nung sinabi mo din, kung meron pong agency, usually naman may mga agency yan din, di ba, kapag ka sumasakay sa barko. So, kausapin po, at yan na nga, syempre, mainit-init pa ang ating bagong kalihim ng Department of Migrant Workers, baka mainam din po makipag-unayan sa kanila. Pero yun nga, kagaya ng sinabi mo din, ang reality dyan is, ang magiging risk is baka naman sabihin ng kumpanya, sige kung aalis ka ay hindi na ikaw kukunin ulit, no? May ganun pong risk, no, din kasi usually itong mga companies ay hindi naman dito sa ating bansa, no, sa ibang bansa po yan. So hindi rin naman natin sila mapipilit, no, din kung ayaw na nila kasi I think pagka ganito din contractual basis ito din, no, per contract po kung ano yung kanilang napirmahan kapag sasakay ng barko. So yun lamang Oo, po. tsaka Oo. yung mga Yes, din. secret natin, Attorney Mimi, hindi talaga nagiging regular kahit na paulit-ulit silang i-rehire. Sila po ay mga contractual pa rin. So, makipag-coordinate siya doon sa kanyang manning agency kasi bawal naman kung walang manning agency unless merong tinatawag na name hire, ano. Pero kung may agency doon sa manning agency at saka sa DMW sa lugar na yan. Yun, agree po. Kaya dapat talaga kung mangingibang bansa din ako alamin yung halimbawa yung embahada ng Pilipinas doon sa bansa na yan at syempre yung contact numbers nung yun nga nung agency mo at nung iba't ibang ahensya ng gobyerno na maaari pong tumulong sa inyo kasi talaga namang nakakalungkot din no na kung ikaw ay magtatrabaho sa ibang bansa na malayo sa iyong sariling bansa, medyo siguro may pangamba at may takot din. So dapat make sure lang po na meron tayong contact numbers at alam po ang opisina ng mga ahensya ng gobyerno natin sa bansa kung nasaan po kayo.